Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Bali meron tayong gagawin ngayon. Pinagawa sa atin ng customer, isang Sony 32 inches. Ito, yung brand ay Sony 32 inch. Ang problema din ito mga ka-DIY, sabi ng ating customer ay wala daw siyang power. So actually mga ka-DIY is dalawa yan. Yung isa yung nagawa na natin, yun. Bali tinetesting ko na isang Sony natin. Yan, Sony. Parehas lang yung model nila. Yan naman kasi ang problema nun is 2 blink. Kaya pinalitan natin ang board kanina. Hindi na natin na i-vlog. Yan o. Pinalitan natin ang board. 2 blinks. So okay na siya. Ayan. Working na. Ito na lang i-vlog natin yung ano isa. Ito na lang i-share ko sa inyo. Walang power ito. Try natin. Ayan. Saksak muna natin yung kanyang charger ito. Bali walang dinalang charger dito. Ang gagawin natin is lagyan natin ng ibang charger. Ang gagamitin kong charger, pinaka power supply niya is LG ito. Yan, LG yung gagamitin kong power supply. Tingnan natin kung walang power. Kung bakit wala siyang power. So tingnan test natin yung kanyang charger niya, yung pinaka adapter niya. Yan o. 19 volts. Ibig sabihin is meron siyang voltahe. So papakita natin sa inyo na meron siyang voltahe. At pag nilagyan natin ng power supply, wala siyang power. Yan. Sinaksak natin. Wala siyang indicator dito. So ang gagawin natin dyan is power on natin dito. Kaya mga Sony, kailangan mo munang i-power on yan ito. Power on. Pindutin natin. Kailangan mo munang i-power on yan. Saka magkaroon yan ng indicator dito. Yan. Kung napapansin nyo, wala siyang indicator. Yan. At dito naman, meron akong universal dito. Ito gumagana to para sa Sony kanina. Nareset na natin. Yan ang nagkakaroon siya ng volume. Yan, kung napapansin nyo, nagkakaroon siya ng volume, gumagana yan. At kung patayin natin, same model na naman itong dalawa, patayin natin. Tapos ito, i-power on natin dito. Yan, so wala talaga ang power siya. Yan, walang power. Tara, buksan muna natin. Tingnan natin kung bakit wala siyang power. Ayan. So, binababad ko muna yung isang TV. Power on natin yung isa. Ayan. Ayan, gumagana yung remote natin dyan. Ayan. Babad muna natin yung isa kasi pinalitan natin ang board. Buka lang muna natin kung bakit wala siyang power. Tingnan natin kung magagawa natin ito. Ayan. Remove muna natin yung mga screw. Ito nga pala mga ka-DIY yung kanyang model. Ayan. Model KLB 32R 32D. Ayan yung model number natin, 32 inches. Bali matagal tayong hindi nakapag-vlog kasi nga busy tayo sa labas. Meron tayong mga ginagawa. So doon sa mga subscriber natin nag-aantay na ating mga video is pasensya na lang kayo kasi nga busy tayo ng nakaraang mga araw. Meron tayong mga ginagawa. Yan. So saksak muna natin to. Bali meron tayong shop mga ka-DIY na bago pinapagawa para doon ulit tayo. Kaya wala tayong vlog ng mga ilang araw dahil papagawa tayo ng ating shop na panibago. Itong shop natin, mapapalitan na natin to ng bago. Yan. So, tester natin dito. Tingnan natin kung may mga pumasok na 19 volts dito. Yan. Tingnan natin kung may pumasok na 19 volts dito sa kanyang terminal dito. Check ulit natin. Ito, sa ganitong klase ng socket ng ating 19 volts, ito yung test point para sa 19 volts yan o. Ito. At ito naman yung switching niya kanyang, ito naman yung MOSFET natin. Yan sa kabila, isa switching yan o. Yan. So check natin dito kung merong pumasok na 19 volts. Yan ang unang gagawin natin, mag-check muna tayo kung may pumasok na ng 19 volts. Yan. Dito.
Kung napapansin nyo, wala tayong 19 volts na na-receive dyan. Dito natin ilagay yung ating body ground. Para makadetect tayo ng 19 volts. Yan. Dito. Yan, sa pinakatingga. So wala tayong ma-receive na 19 volts. Pagka ganito mga ka-DIY, ibig sabihin lamang ang problema ay nandito sa ating socket ng 19 volts. Check natin yan mamaya. Bale, ito pala yung output ng ating MOSFET. Yan o. Yan, ito sa pin na to, sa mga paa na yan, wala tayong ma-receive dyan na output dito. So, ibig sabihin lamang mga ka-DIY is wala talagang voltahe na pumasok dito sa ating 19 volts. Wala. Pero meron tayong nare-receive dyan na 19 volts dito. Yan. Meron tayong 19 volts dyan. Buhay yung ating 19 volts. Wait lang. Yan. Meron tayong 19 volts pero wala tayong output dito sa ating MOSFET. Dito. Sa MOSFET na to, ito yung pinaka-switching ng ating 19 volts. Dito yung output nyan. Tapos ito naman yung test point nyan para sa ating 19. Pag wala dito, ibig sabihin walang output ang ating MOSFET. So, ibig sabihin dito pa lang is nagkaroon tayo ng problema sa ating socket ng 19 volts. Tingnan natin kung bakit hindi makapasok. Tayo nabunutin muna to. Tanggalin lang muna natin. Yan. Okay, subukan mo natin tanggalan to. Tanggalin ko lang muna. Hindi makatawid yung ating supply. Okay, tara. Tanggalin ko lang muna. Baka palitan ko nito ng ibang socket na lang. Maghanap na lang ako ng panibagong socket ito. Gaya nito, pwede kong ilipat dito. Yan. Okay, so tanggalin na lang natin to. Pwede naman palitan, pwede naman tanggalin to. Yan. Tanggalin nyo na lang to, tapos yung dalawang paa nitong ground natin, bunutin nyo sa ibaba, itong dalawa dito. Ang dalawang side, bunutin nyo. Tapos iiwan nyo na lang yung tatlo ito, yung gitna. Yan, tapos itong sa gitna, sa center, i-bend nyo na lang ganito. Yan. I-bend nyo na lang ng paganyan. Yan. Kita ba? Yan. Tapos, pwede nating ibalik. Yan. Tapos, ilagay natin to. Yan. Tapos testing muna natin. Huwag muna nating hinangin. Pwede naman yan. Testing lang muna natin. Or maghinang na lang ako ng isa. Para dumikit yung ating ground. Baka hindi dumikit. So, may na hinangin na lang natin yung natira. Yan. Tapos testing natin. Okay.
Subukan lang muna natin, baka gumana. Pwede din yun na iangat nitong plastic tapos i-align lang yung gitna. Minsan kasi may mga ganong pangyayari na ayaw siya mag-on dahil nakaangat yung kanyang pin sa gitna. Yun. Yan. Bukan natin. Saksak natin dito. Check natin kung may 19 volts. Okay. Check natin. So wala pala, hindi pala nakasaksak. Saksak natin yung pinaka-charger. Okay, saksak natin. Yun, meron tayong 19 volts na nare-receive. Diyan. Tapos dito sa output ng kanyang 19 volts sa MOSFET natin ay meron na rin yan. Yan. Meron lang tayong 18 volts or 19 volts. At nagkaroon na kagad siya ng sound. At umahilaw na yung kanyang backlight. Tingnan natin sa ilalim. Yun. Yan, ayos na. Lagyan natin ng antena. Okay, subukan natin sa antena. Lagyan natin. Kasi walang signal. Yan. So at least meron siyang display. So titingnan ko muna ito mga ka-DIY. I-search na natin yung pinaka-signal nito. Dito sa ating remote. Tingnan natin. Yan, meron siyang display. Kompleto na yan. Dito tayo ngayon sa settings niya. Settings. Then punta tayo dun sa signal, channel setup. Channel setup, okay. At dito tayo sa auto tuning. Okay. Yan, gumagana na. Nag-searching na, meron tayong na-receive dito na 5 signal. Yan, nag-searching na, ibig sabihin kumukuha na siya ng signal dito sa ating antena. Okay, so balikan natin mamaya, at least okay na siya. So ganun lang, yun lang gagawin natin kapag wala tayong ma-receive dito na 19 volts sa socket dito. Pag wala tayong ma-receive dito sa kanyang test point dito, ibig sabihin dito yung problema natin. Kapag meron naman tayong voltahe dito sa ating charger or power supply, ito yung MOSFET niya, yung output niya, yan yung nagde-deliver ng supply dito sa secondary natin, lahat papunta dito sa ating top board. Yan, 42 channel pa lang yung available, 44. Yan, atayin na natin mamaya, titingnan natin kung ano, tapos ibabad na lang natin. So ayan mga ka-DIY, bali normal na yung ating TV na ginawa kanina. Tinakpan ko na rin. Yan, baka makapiright tayo. So yun lang ating ginawa, pinalitan natin ng naayos natin yung kanyang pinaka-charger terminal niya. So hanggang dito lang ating video at maraming salamat sa inyong panonood. This is JM Tutorial. Bye bye.